Ako po ay mangangaral mga kapatid ngayong umaga sa tulong ng ating Panginoon. Let us open our Bible in the book of Proverbs. I'm sorry. Not Proverbs. Proverbs 19. I'm sorry. Proverbs chapter 19. If you have your Bibles up, mga kapatid. Amen. I hope one day ma-perfect na natin that all of us we have a Bible, no? Not a cell phone, okay? Bibles up. Sige po, itaas niyo yung mga Bible, mga kapatid. That's good. Cellphone. Kung nandyan ang Bible cellphone, taas niyo rin, mga kapatid. And we will open it in Proverbs 19 verse 1. Now, I will read in New King James Version in English, mga kapatid. Better is the poor who walks in his integrity than one who is perverse in his lips and is a fool. By the way, last Sunday of prudence, ating pong topic, mga kapatid, today. And sa tulong ng ating Panginoon, matatapos na tayo sa team natin, mga kapatid. Now, verse 2, also it is not good. Everybody say good. It is not good for a soul to be without knowledge, and he sins who hastens with his feet. Verse number 3, the foolishness of a man twists his way, and his heart frets against the Lord. Now, basahin ko sa Tagalog, mga kapatid. Verse 1, chapter 19 ng Proverbs. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang ang kawalan ng tiyagay, magbubulid sa kaguluhan. Verse 3, ipinapahamak na mga mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Buti na lang talaga ito, Brother Du, hindi yung bagong translation ng Tagalog. Ang sakit nito basahin, Sister Lake. Doon ko ito na mga kapatid. The foolishness of a man twists his way. Sa Tagalog, ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. The Lord will bless us, the hearers of your word. God, we pray, and your servant, in Jesus' name. Everybody say amen. Now, sa tulong ng ating Panginoon, mga kapatid, gusto kong mangaral na topic na nagsasabing, how to overcome foolishness. Or meron akong ginawang sub-team na related din, mga kapatid, na mas madaling tandaan, stop being a fool. Everybody say stop. Sabihin mo sa katabi mo, stop. God bless you. May be seated, mga kapatid. Now, itong mga salita na ating pong napapakinggan ay hindi natin nanaisin, mga kapatid ko, dahil napakasakit po, mga kapatid, pakinggan ito sa iyong mga mahal na tao. For example, sa asawa mo, sa kamag-anak mo, o kaya sa mga anak mo, mga kapatid, na sasabihin kang mangmang. Dahil kung sa atin po itong isalin sa salita ngayon, mas masakit itong pakinggan. Amen. Pero wala nang masasakit pa kapag ito po'y mapakinggan natin mula sa ating Panginoon. Proverbs chapter 19 verse 1 to 3 is a reminder that God said, the foolishness of a man twists his way, and his heart frets against the Lord. Because we know, mga kapatid, na lahat tayo, sad to say, mga kapatid, na take for granted na natin ito. All of us, ay tayo po'y nagsasaliksik na o mas hinahanap na natin, mas lalo na nating, amen, mas inaangat lagi, mga kapatid ko, amen, ang kamangmangan dito sa sanlibutan. Dati, yung mga bagay na kamangmangan ay isa pong nakakahiya. Ngayon, yung mga bagay na kamangmangan ay mas nakakalamang at tinatawanan, mga kapatid. Dati yung mga binabalita ay puro may laman. Ngayon, mas interesado na ang karamihan sa mga balitang wala ng sense, mga kapatid. Sad to say, we are in a generation that increasingly, mga kapatid, that the worldly knowledge and wisdom are increasing. But the knowledge for Christ is decreasing, mga kapatid. You see, the image of the next generation, if we try to imagine, my brothers and sisters, we can, hindi natin kayang
isipin or tanggapin, mga kapatid, kung ano ang magiging ugali ng mga susunod na henerasyon. Dahil ngayon pa lang, ang palabas o ang mga nakikita natin sa picture sa Facebook, sa ating pong mga napapanood na palabas sa kahit anumang cellphone man or sa TV man or kahit anuman, mga kapatid, yan po ay sumasalamin sa ating pong kasalukuyan. Ibig sabihin, hindi na po tayo, mga kapatid ko, amen, dapat magiging manhid. Dahil karamihan sa atin, mga kapatid, alam na natin kung ano po ang ating pong mga bagay na tamang gawin at mga hindi dapat gawin, mga kapatid. Ang pinakaunang gagawin natin para ma-overcome natin ang kamangmangan, ang una is, don't blame shift. Everybody say, blame shift. Take accountability for your action. Don't blame shift. Dahil maraming mga tao ngayon, mga kapatid, na tayong lahat mismo ay saksi. Ang sabi ng Bible, mga kapatid ko, dito sa example, sa Adan at Eva, tinakil natin ito sa The Gospel, sa ating pong D-class o discipleship class, mga kapatid, dito natin una nasaksihan. Dahil ang sabi ng Proverbs 19 verse 3, a man's own folly ruins his life, yet his heart rages against the Lord. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. This is the classic, mga kapatid, fools. Or ito po'y maraming beses na natin napakinggan that this is the example of blame shift. Ito po ang ginawa ni Adan, mga kapatid, at ni Eva, hallelujah, nung nangyari po ito way back in the Garden of Eden, mga kapatid. Adam blamed God and Eve. Sabi ni Adam, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I eat it. Genesis chapter 3 verse 12, ang sabi ni Adan, yung babae na binigay mo sa akin, binigyan niya ako ng bunga at kinain ko din. Ang ano naman ang sabi ni Eva, nag-shift blame din si Eva, mga kapatid. Sabi niya, instead na ako niya ang kanyang kasalanan, anong tinuro ni Eva? Dahil si Adan, tinuro siya, ang si Eva naman, wala sa ibang maturo. Walang iba kundi si serpent. Anong sabi ni Eva, mga kapatid? The serpent deceived me, and I ate. Genesis chapter 3, verse 13. Remember, as the proverb above states, the Bible says, the fool looks to identify someone else, even God, as the cause of his ruined life, mga kapatid, rather than to acknowledge, my own folly has done this. Dapat aminin na natin, mga kapatid, instead na aminin nila, ang ginawa nila, nag-blame shift sila, mga kapatid. Remember, meron tayong mga kasabihan na atin po nababasa, people who ruin their own lives have a strong tendency to blame other people when things go wrong. Sabi ni Daniel, Dr. Daniel, mga kapatid, blaming others is nothing more than excusing yourself. Or mas familiar na kasabihan, when people are lame, they love to blame. When people are lame, they love to blame. The only person, sabi ni Carl Rogers, the only person who cannot be helped is that person who blame others. My brothers and sisters, if we stop being a fool by failing to take personal accountability for wrong attitudes or bad habits or bad conduct, mga kapatid, let us always read this responsibility. Meaning to say, we need to stop making excuse. Sabi mo sa katabi mo, stop making excuse. We need to take our own responsibility. Hey, that is not your brothers and sisters wrong, mga kapatid. Alam natin, na-tempt tayo, nagkasala, nagkamali ko, pastor, pero ikaw pa rin ang nag-decide sa sarili mo na gawin mo yan. Ikaw pa rin na sundin niyang mga bagay na yan. Ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ka nandyan sa kalagayan mo, mga kapatid. It's time to stop and quit. Amen. Hallelujah. Making excuse and blaming others, mga kapatid, sa mga bagay na nagawa natin. Why? Because we are always accountable for our action, mga kapatid. It is not your brothers, it is not your sisters. Marahil kaya mong ituro siya, but at the end of the day, ikaw pa rin ang aani sa lahat na inyong ginawa, mga kapatid. Meaning to say, if you plant a good seed, you will harvest. Everybody say harvest. Harvest a good seed. But if you plant a bad seed, then you will also harvest. You will reap a harvest of a bad seed, mga kapatid. Everybody say praise the Lord.
You see, instead that they will respond to God, they hide from God, mga kapatid. Instead that they were looking for God, na sila dapat ay lumapit sa ating Panginoon. You know what Adam did, mga kapatid? They hide. Why? Dahil nahihiya sila. Ang sabi ni Teacher Baldo kanina, mga kapatid, na-discuss namin, dapat ang Panginoon may nakahanda ng biste or bihis sa kanila. Pero dahil sa nagawa nilang kasalanan, sila mismo gumawa ng kanilang bihis or biste, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan yung para sa inyo na inanda ko. Ito, ginawan sila ng skin of animals, that perfect, mga kapatid, para sa kanila, hindi yung dahon, mga kapatid. Why? Because that is the result of sin, guilt, and shame, mga kapatid. Hallelujah. Mahilig tayo, magaling kasi tayo magturo kaysa sa umamin na kasalanan ko talaga yan. Why? Dahil namasado na tayong nasanay sa generation natin, hallelujah, that blaming others is a solution. I tell you, we need to quit. We need to stop by the help of the Holy Ghost. Hey, it's time to be matured. It's time to grow up, mga kapatid, that every man's and woman's action, merong accountability, merong pong responsibility dyan, mga kapatid. That's why you need to stand up. Hey, that is me. Dahil alam naman ng Panginoon kung saan sila nagtatago The reason why God asked them, because God knew there's something wrong, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Number 2, how to overcome foolishness is don't spread derogatory information about others. Ito ang masaklap sa atin. We are living in an age with a fast and jet set generation. Meaning to say, dati bago ka makarating ng Mindanao, it takes 5 days or almost 1 week, mga kapatid, 3 days. Ngayon, airplane, an hour na lang, darating ka na, mga kapatid, because of jet set generation. But today, because also of the high technology, masyado na nating mabilis mapakalaganap itong mga ganito, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Sa Tagalog, huwag kang magkalat ng mapang-abustong impormasyon. Yun yung gustong-gusto natin, di ba, mga kapatid? Instead of correcting someone dahil nagkamali siya, ang ginagawa natin, hindi na nga natin tinutulungan, kinukorek, pinagtatawanan pa natin. Pagkatapos ating pinagtawanan, sinishare pa natin sa iba. Why we love, we love doing bad things, mga kapatid. Kaya hindi tayo nagiging mabuti-buti. Bakit? Kasi tayo dapat meron ng biste na hinanda ng Diyos, pero tayo pilit pa rin nating tinatanggal, mga kapatid, at tinatalikuran ng pagiging Kristyano natin, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Proverbs 10 verse 18, whosoever spread, everybody say spreads. Hindi yung tinapay, ha? Brother Angelo. Whoever spreads slander is a fool. Sabi sa Tagalog, ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Kaya tigil-tigilan natin minsan yung pagtawanan na yung pang-asar. It's okay, kilala ko naman yan. But sometimes you don't know that you hurt that person, na kapatid. Di mo alam na malalim na pala sa kanya yun, sa'yo okay lang. That's why sometimes it is not, I know it is hard sometimes to say sorry. That is a magic word, mga kapatid. Sometimes na, say sorry, I'm really sorry, but gets ko na. May mga tao mahirap talaga mag-sorry. Amen? Pero kapag naumpisahan mo na, kaya nga umpisahan mo muna sa Panginoon lumapit Kasi pag nagawa mong lumapit sa Panginoon, susunod na yan sa tao, mga kapatid. Lord, I'm sorry, Panginoon. Sorry for everything I did wrong, in deed and in word, kung meron man ako nasaktan, then kung meron man ganito, ganyan, hindi naman masama, mga kapatid Di ba? Kung ang pag-sorry ay mabuting bagay, why not, di natin gawin. Kaysa sa manira ka ng kapwa, mga kapatid. Dahil sabi ng Bible, ang naninira ng kapwa ay isang mangmang. Buti nilang mangmang yung ginamit sa Tagalog na ito, mga kapatid. Now sa ibang tao, mga kapatid, mas mabilis. Meron talaga mga tao na sinasabi natin na ang sama na talaga ng, meron sinabihan ka lagi sila masaba talaga yung nito, tabas ng dila. Parang ganun, di ba? May kasabihan tayo, mga kapatid. Parang madalas siyang nag-spread ng false reports, fake news, mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Tanungin mo sila, bakit kaya gustong-gusto nila yan? Dahil parang sabi nila, ikakasatisfy daw kanilang pakiramdam, mga kapatid.
But whatever it is, mga kapatid, the Word of God reminds us that slanderer is a fool. Even one false report about a person can severely damage his or her life, mga kapatid. God forbid na sana at ating pong maagapan in the next generation and our generation, mga kapatid, that all of us, we will stop spreading, amen, slander or lahat ng mga paninira sa kapwa, mga kapatid, that it will not, hallelujah, glorify the Lord. But starting today, with the help of God, that our mouth again, hallelujah, will receive the baptism that will speak in tongues. Amen. Instead na masasama ang sasabihin mo, mabubuting bagay na ang sasabihin mo, mga kapatid. Sabi dito, don't be a fool whose mouth gushes derogatory comments about others. Anong solusyon? Listen to the advice. Wag na wag mong alisin to, mga kapatid. That is the number 3. If you want to overcome, to stop being a fool, listen to the advice. Don't be, basahin natin, 1, 2, 3, go. Known it all. Marami tayong mga ganyan, mga kapatid, dahil sa mga jet-set generation, social media, lahat, halos alam na natin, mga kapatid, natutunan mo lang mag-cellphone, parang feeling mo, mas matalino ka na sa mama at papa mo. Napuri ka lang dahil magaling kang magsulat, it does not mean na mas lamang ka na sa mama at papa mo. You see, mga kapatid, na akala ng mga generation ngayon, mga kapatid, no, alam na nila lahat ng bagay, hallelujah, hindi na nila kailangan ng advice, hindi na sila nakikinig, mga kapatid. Why? Dahil pwede naman i-google yan eh. O kaya kung hindi kay Google, kay YouTube. Everybody say praise the Lord. Anong sabi ng Bible, mga kapatid? Proverbs chapter 12, verse 15. The way of a fool seems right to him, but a wise man listens to the advice. The way of a fool seems right to him. Marami tayong ganyan, mga kapatid. Parang tama naman yun. Ang sabi sa Tagalog, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Everybody say, praise the Lord. What the difference, mga kapatid? Dahil sinasabi ng mangmang, I can take care of myself. I can figure it out my own life. My life, my rule. Hindi ko kailangan ng iba. Huwag mong sasabihin ang gagawin sa sunod kong gawin. Dahil alam ko, malaki na ako. Di ba yun ang lagi nating inano, mga kapatid? Yung pala yung mga tao na yan na ganyan na hindi nakikinig sa mga payo, tigilan mo na yan, masama yan sa'yo. Huwag mo na kung ano, malaki na ako. You see, pagka mga taong hindi pala marunong makinig sa advice, mga kapatid, ang tawag sa kanila, mangmang. Everybody say, praise the Lord. Kaya kayong mga anak, lahat ng mga youth magsabing, praise the Lord. Hindi ibig sabihin na nakagraduate na kayo at binibigyan nyo na ng sweldo ang mama at papa nyo, pwede nyo nang i-disrespect, mga kapatid. Hindi nyo ibig sabihin na kayo ay meron na ibang pamilya, ay wala na kayong respeto sa magulang ninyo. It doesn't mean na mas matalino kayo sa kanila, mga kapatid. Never, 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 never. Never, never yung isipin na mas matalino kayo kasi dahil hindi nyo kayang lamangan ang inyong magulang, mga kapatid. You will understand that kapag ikaw po ay naging magulang at tumanda na rin, mga kapatid. That's why always listen to the advice of others. Why? Don't be a self-centered fool by ignoring wise and helpful input from others. You see, instead na yung ugali natin, wag mo, pabayaan mo ako, alam ko, sarili ko, kaya ko na to. Instead na dapat gawin natin yun, mga kapatid, ito po ang kalaban yan. Lagi tayong magiging open-minded, mga kapatid. Always listen and ready to hear the advice. Why? Because a wise man will listen to the advice. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. The old saying, never argue with a fool. Does not mean matalino, papatunayan mo talaga na no. Hindi ibig sabihin na maraming kuda at maraming English ay matalino na. Di ibig sabihin na mas magaling mga tuwiran ay matalino na at panalo na. Dahil sabi na nga ng malumang kasabihan, never argue with a fool. Why? It is consistent, mga kapatid, with this biblical proverb. Arguing with a fool will really get you anywhere because the fool enters the argument with the assumption that he or she is right and doesn't need your input. Yan laging gustong-gusto ng mga generation ngayon. Lalo na kapag mayroong usaping mga kapatid.
Hallelujah. Ikaw naman pala yung nakakauna. Bakit mo pa pinapatulan? Kaya kayo mag-ingat kayo sa social media, mga kapatid. Bakit? Dahil nagre-represent kayo kay Kristo. Biruin nyo. Di naman pwedeng pagbawalan ko kayo lahat sa social media. Amen? Freedom nyo yan, choice nyo yan eh. Pero wag naman din yung garapalan din, mga kapatid. Wag yun naman eh. Kasi, okay lang, buhay ko naman to, Pastor. Hindi. Alalahanin mo. Krisyano ka, mga kapatid. Ibig sabihin, representative ka ng ating pero you are the ambassadors of Christ. Tapos ganun ang pinapakita natin, mga kapatid. Tandaan natin, si Satanas, believer din. Sabi mo sa katabi mo, si Satanas, believer din. Pero hindi siya Krisyano. I don't mean to offend you. Sana hindi nyo ako misinterpret. Dahil maraming believer, but not a Christian, mga kapatid. Sabi ng Bible in the last days, marami nagsasabi sa akin, nagpapalayas kami ng demonyo sa pangalan mo, nag-speaking tongues kami nagsasalita ng iba't ibang sa pangalan mo, at kami nagmimilagro sa pangalan mo. Pero ano sabi ni Jesus Christ sa kanila? I never knew you. Why? Sapat ba maging believer lang? No sir, no ma'am. You need to be Christ-like. Why? Dahil si Satanas nasa langit na. Yes, he is with God. Yes, he is a believer, but he is not Christian, mga kapatid. Why? Because Christian means you are willing to walk with God. Christian means you are willing to submit to the will of God. Christian means you are willing to walk kung saan man naglilid ang ating Panginoon. Christian means sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Christian means kung ano ang magbubuting asal, susundin mo, mga kapatid. Christian means, mga kapatid, ikaw ay Christ-like at bis kagaya ni Kristo at hindi na sa sanlibutan. Once na ikaw ay na kay Kristo na, ikaw ay niligtas, nilinis, binago, galing sa putik, ikaw ay ganap na bagong tao. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are new. Kaya nga maraming Kristyano until now na natili pa rin sa putik. Bakit alam nyo, pati alam nyo kung bakit? Dahil every Sunday lang binibis natin ang pagiging Kristyano. Yes, magaling tayo, mga batid ko, sa bisti. Marami tayong magagandang mga damit. Magaling tayo umawit, tumugtog. Magaling tayo magpanggap. Pero ang reality, pagdating ng pagkalunis, bumabalik ka pa rin sa putik. Sa putik kung saan tayo kinuha ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sayang lang ang pinagpaguran ng Diyos sa atin. Bakit? Marami tayong proof. Hindi porket nag-speaking tongues ka na, kumakanta ka na, nagpipreach ka na, nag-exhort ka na, nagpipray ka na, ay ganap ka na ng tunay na Kristyano. I'm sorry, mga kapatid, but I will not sugarcoat this. Are you ready? Are you ready? Are you ready, mga kapatid? Dahil maraming magaling dito mag-speaking tongues, pero yung ugali, basura pa rin hanggang ngayon, mga kapatid. Nakaka-bless sila, yes. But does not mean that they are filled with the Holy. Yes, that is the evidence. Everybody say evidence. That's what the Bible says. The evidence that you will receive the Holy Spirit, you will speak in tongues. But the real, genuine evidence that you are filled, Holy Ghost-filled person is what? You will see transformation, you will see change because through revival, ang tunay na, ibig sabihin ng revival is change. Hindi yung pasigaw-sigaw, talon-talon, mga kapatid. Thank God we have fellowship to help us, mga kapatid. But the real change, mga kapatid, you know what? What is the real or genuine sign that that person is Holy Ghost filled? Anong sabi ng Bible? The fruit of the Spirit is what? Love. What is the next? Joy. What is the next? Peace. What is the next? Doon, bagsak tayo lahat, mga kapatid. Kaya wag mong ipagmalaki, Pastor John. Ligtas na ako. Bakit? Ako ay nabautismuhan na. Yes, thank God you are saved. You have one seat in heaven. Wow, you have a mansion in heaven. But doesn't mean hindi mo na i-work out. Doesn't mean hindi mo na i-work kapag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And then pagka Sunday mo lang binibihis ang pagiging Kristyano mo, mga kapatid. Kaya nga until now, many years, ilang beses, ilang taon na tayo nakasaksi, mga kapatid. I know, hallelujah, na pi-fail tayo minsan, mga kapatid. Hallelujah, na tayong tao talaga, mga kapatid, minsan. Amen.
amen, nakakalimot kung sino talaga ang tunay, amen, na dapat nating bigyan ng tunay ng pansin. Walang iba kundi ang tagapagbago ng buhay natin, si Kristo lamang, mga kapatid. Hallelujah. Kung nabigo ka man, well, it's not the end of your life. It's not the end, mga kapatid. You still, and you need to come always to the Father. Why? Because the Father will always welcome you home. You remember the prodigal son? Tinanggal niya ang pagiging anak niya. Akin na lahat ng kayamanan. Sige. Pero pag uwi niya, iba na ang bihis niya. Anong ginawa ng father? Malayo pa lang, tumakbo na nga, maniyakap siya. Ngayon lang yan. Sabi mo sa tabi mo, ngayon lang yan. Dahil nasa grace ka pa. Pero kapag ka dumating na, tatapos na ang grace period, I'm sorry. Wala nang magagawa ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya wag natin abusuhin ang kabutihan at ang pag-ibig at ang pagpapatawad ng ating Panginoon, mga kapatid. Why? Dahil maraming generation ngayon na Kristiyano that we are more interested sa mga pagtalon, sa pagsigaw, pag-awitan, mga kapatid. Hallelujah. Pagpakita, pag maraming tao, mas gusto mo amen, mag-worship. That's not bad, mga kapatid. There's nothing wrong to play instrument. There's nothing wrong to sing a song. But what is wrong is, after that event, after that Sunday, ay pagbalik mo, Kristiyano pala yun. You see, mga kapatid, kaya daging tandaan sa kaisipan mo na ikaw ay pinaghirapan, pinagdugot, pawis, buhay, binigay ni Kristo, mga kapatid, sa cross ng Kalbaryo. O ulitin ko, dugo, pawis, at buhay ang binigay ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Kaya wag mo lang paisi-isihan lang, mga kapatid, na lagi nating sasabihin, mahal naman ako ng Diyos. Kung tunay mo nga talaga siyang iniibig, dapat pinipili mo siya araw-araw. Dapat iniisip mo siya araw-araw. Alam mo kung bakit? Kasi kahit isang minuto at segundo, hindi ka nawala sa kanyang pag-iisip, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa lahat na nakatanggap ng Holy Ghost, hallelujah. Sa lahat na nabaptize, thank you, Jesus. But we will not stop there. We need to live holy. We need to live that we can please God. Lord, ano ang kalooban mo ngayong araw na ito, Panginoon? Help me, God, na maging mabuti, na ako'y maging ilaw at asin sa mundong ibabaw. Everybody say, praise the Lord. Number 4, rather than getting annoyed, be willing to forgive offense. Proverbs chapter 12, verse 16. Ano sabi ng Bible? A fool shows his annoyance at once, but a prudent man overlooks an insult. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata. Kaya yung mga tao, di ba, topic ko last Sunday, yung mga mabilis magalit, naku, mag-ingat kayo. Ang sabi ng Bible, hindi ko to sinabi ha, sabi ng Bible, ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata. Ngunit, ang mga matatalino, di pansin ang pagkutya. Sarap pagbasahin sa Tagalog, no? Hindi ibig sabihin na sila, mga kapatid, ay ang basihan kasi na sanlibutan ng matalino, iba eh. Di ba, mga kapatid? Unfair talaga, no? Kawawa naman kami mga pangit talaga nito. Kasi pagkapangit, wala pang krimen, suspect na kami agad. Yung mga gwapo, kahit hindi naliligo, mabango pa rin tignan. Pero kami, kahit 3 beses na maligo sa isang araw, sabi ng misis ko, maligo ka nga doon. Kakaligo ko lang kanina, maghilamas ka nga doon. Grabe naman, mukha na ba talaga akong dugyutin? Alam mo bakit lugi talaga kami mga kayumanggi? Kasi, alam nyo yung tipong kahit na pag kami pinawisan, kadiri. Malayo pa lang, parang ang baho na. Pero kapag gwapo na maputi, si Padre MJ, ay, gagano na, Pero, asan kami lulugar nito? Mga kapatid. Pagka kami, mga kapatid, kaya nga di ba pagkapangit, ipabarangay, pag nakabuntis? Pero pagkagwapo, ipakasal. Lugi naman kami nito, mga kapatid. Kaya nga, wag, yung tawa, si Padre Lalang. Di ba, gano'n naman lagi, mga kapatid. Anong kasa mo, nakabuntis? Ay, nako, ipabaranggayan. Di ba kapag kapangit, pagka ay nako, itigil nyo na yan. Okay?
Itigil nyo na yan. Tama na yan. Huli na yan. Pero kapag ang gwapo, oy, sundan nyo. Sundan nyo. Oh, ano naman, susunod, babae naman. Oh, pag magandang lahi, mga kapatid, hallelujah. Pero huwag tayo makinig sa mga kapatid sa sinasabi nila. Amen? Lalo na sa mga nagpapakalat ng chismis at paninirang puri, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, i-stop nyo yan. Kaya kawawa naman, itigilan nyo na kaming asarin. Amen? Kaya hindi mabuti na okay lang kung magkakilala talaga kayo, mag-asaran kayo, mga kapatid. Kayo lang. Pero kasi minsan, masakit din kayo. Amen. May puso din kami. Tao din kami. Hallelujah. You see, mga kapatid, we're always looking for in our own image of perfect, ganitong mind, mga kapatid. But remember, in our generation, marami ng taong nadadaya sa picture. Maraming na-full na sa pictures, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, nakaka-deceive talaga yung beauty, mga kapatid, ng outside. Lalo na sa profile picture ng Facebook. Sabi ng Bible yun, pero mas maraming nadaya sa profile ng Facebook. Uy, bakit ganun? Ba't ganun kakapayat nung sa profile Facebook? I-check mo din kasi, 20 years ago na yun. Ba't ganun kakaputi nung sa... Bata pa kasi ako, hindi pa ako lumalabas ng bahay. Di ba, mga kapatid? Rather than getting annoyed, alam ko, mga kapatid, tayo minsan ina-annoyed naman. But let us be willing to forgive offenses, mga kapatid. Just take that, okay lang. Sanay naman ako, sabi ni Mrs., lagi ka kasi mag-ano, mag-ilamos yung ano, kasi nag-represent ka rin sa akin. Wow. Pag pinabayaan kita rin na ganyan, parang sabihin na pinabayaan na rin. Kaya mag-ingat tayo sa may mga, lalo na may bagong asawa. Naku, lalabas ka, delikado kasi pag may Shopee, lalabas ka talaga eh. Wala kang choice, pag bagong bagong gising ka lang, pipicturan ka pa, tapos, makakainis kaya minsan, ba't ako pipicturan? Evidence to sir na natanggap mo na. Pirma ko na lang, hindi, picture talaga sir, smile sir, smile. Tapos yung picture pa na, wag ka mo nang gumalaw sir ha. Ulit sir, ulit. Pambihira. Wala ka pang wala ka pang hilamos, wala ka pang mga kapatid. But let us always, mga kapatid, be willing to forgive offenses. Amen. Because lahat ng yan, mga kapatid, amen, tandaan natin, ito po hindi po natin kawalan. Pag sila, paninira natin, tayo, mga kapatid, sila din naman yung hindi tayo nawalan. Sila ang nawalan, mga kapatid. Let us always appreciate, amen, let us always, not to drag a person, but to help them up, mga kapatid, amen. Hindi natin sisiraan, hindi natin aasarin lagi, mga kapatid. Hallelujah. Kaya di mo masisisi minsan, si Brother Angelo, ilang angel nang nauubos na, mga kapatid. Amen. Sa awa ng Diyos, ganun pa rin yung kulay niya. Hallelujah. Kaya ang sabi ko kay Mrs., sinasabihan niya ako, mag-apply ka kasi sa mukha mo ng angel para pumuti. Wala na, ayoko na, wala nang pag-asa yan. Paano mo man nasabi? Ilang beses na ako nakakita dyan. Para silang mga ahas nagbabalat. Pero isang paaraw lang na isang araw, biruin mo, halos isang buwan silang magtatago, magpa-angels. Pagkatapos, may process first week, may process 2 weeks, may process 3 weeks. Sa isang araw lang, magpa-araw ka, mawabaliwala lang. Wag na lang. Sabi ko, black is beauty. Pinanghahawakan ko yun. Kaya sa mga asar na ganun ang kulay mo, sa mga maninira sa iyo, mga kapatid, okay lang yan. Magchichismis sa iyo, tandaan natin, mga kapatid ko, meron tayong Diyos. Hindi natin kailangan gumanti laban sa masama. Ngunit gantihan natin ang masama ng mabuti, mga kapatid. Next, choose good companions. Importante ito. Not those who may drag you down. Bakit? Kasi maraming mga tao nakikipag-uso. Dahil sa dahil sa mga technology na ganitong kausutan, mga kapatid. Pero tandaan natin, piliin mo yung mga kinakasama mo. Everybody say, praise the Lord. Dahil malaki ang chance na magiging katulad ka din nila, mga kapatid. Anong sabi ng Proverbs 13 verse 20? He who walks with the wise grows wise. Sarap pakinggan, no? But a companion of fools suffers harm. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, hindi ko pa nalalagay yung Tagalog dito. Hayaan mo na.
Bad company, remember always this mga kapatid, bad company will always corrupt good character. Kahit gaano ka pa kaanghel, kapag kasama mo puro mga demonyo, magiging demonyo ka talaga mga kapatid. Kaya wag kang maniwala mga kapatid ko, na kapag ikaw nakikipag-close sa kaaway, ay magiging mabuti ka, hindi. Never mong makonvert si Satanas. Tandaan mo yan. Hindi mo makukonvert yan ng kaaway, mga kapatid. Hindi mo na siya pwedeng maano dahil lang ang pinaka-ultimate goal niya, magiging demonyo ka rin. Amen? Bad company will always corrupt good character. 1 Corinthians chapter 15, verse 33, the company you will keep will affect you. Amen? Now, hindi ko ibig sabihin, mga kapatid, I don't make my personal commitment katulad ng mga ganitong mga bagay, mga kapatid ko na, Pastor John, paano yan ganito, ganyan? What I mean is, yung mga ating pong mga kinakasama, kahit sa loob ng church at kahit sa outside the church, mag-ingat tayo mga kapatid. And if that brothers and sisters is kasamahan natin mga kapatid, meron tayong tinatawag na carefrontation. Amen. Hindi nyo kailangan magbuo ng grupo para kalabanin o kaya mag-cause ng gulo mga kapatid. Pero gumawa tayo ng grupo para magmula doon yung liwanag at ilaw ng ating Panginoon. Hindi para magmula ang mga chismit at gulo, lahat ng mga marites, lahat ng mga Mario, nandoon na mga kapatid. But that's why we need to stop. Why? Because that is a fool, mga kapatid. Hallelujah. We live in a world na puro mas na-highlight si Marites, mas pinapasikat si Mario, mga kapatid. Bakit? Dahil ngayon mas pinagtatawa na. In fact, pinagkakikitaan pa nga nila yan eh. Diba? Ini-interview pa yung mga Marites, mga kapatid. Hallelujah. Nawawala na yung mga mabubuting asal, mga gawa, instead na yun dapat ang minomodel ang mga pinaplas sa TV. Ano mga ginagawa ngayon sa sanlibutan, mga kapatid ko? Yung mga kalokohan, mas lalo nilang pinapano. Bakit? Dahil maraming interesado, mga kapatid, pagdating sa kalokohan. Kaya nga ikaw, Kristiyano, tayong tao, mga kapatid, kung alam natin na itong kumpanya nito ay magdadala sa atin sa langit, then pagtulungan natin na hindi tayo mawawasak, bagkus pagkaisahin natin ang ating mga sarili sa pag-ibig. Hallelujah, sa unawa. Lagi natin piliin magmahal, lagi natin piliin magunawa, at lagi natin tulungan ang bawat isa sa tulong ng ating Panginoon. Kaya mong magpatawad, kaya mong umibig muli. Everybody say praise the Lord. 6, conquer your quick temper. Don't excuse yourself, mga kapatid. Yung mga mabilis magalit dyan, magsabing praise the Lord. Marami mga kapatid, hallelujah. Sabi ng Proverbs chapter 14, verse 17, a quick-tempered man does foolish things. Wala kang makikitang galit na tao na may ginawang mabuti. At wala kang makitang gwapo at magandang tao na gwapo pa rin. Dito kami nakakalamang dahil ang pangit nyong magalit. Ang sabi sa Tagalog, sabi sa Tagalog, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. My goodness. Sa lahat ng mga magtatanim ng ubat, ba't may mga lahat na sabihin mo sa misis mo, Mister, I love you. Walang mag-aaway ha pagkatapos nito ha. Why? Dahil kapag ikaw nagtatanim ng galit, mga kapatid, sabi ng Bible, ito po ay kamangmangan, mga kapatid. Now, I'd like to know the percentage, mga kapatid, sa lahat po ng mga convicted of violent crimes. Alam nyo ba kung anong cause? Meron tayong pulis dito, mga kapatid. Yung mga walang pasensya. Alam nyo yung karamihan ng crime pala, mga kapatid? According to them, mainitin ang ulo. Akala nyo yung mga crime lang, nasikat kasi yung shabu-shabu lang eh. Kung gusto nyo palang magshabu, wag nyo na. Mayroon akong alam, doon shabu-shabu grill sa may Timog, mga kapatid. Masarap pa doon. Wag nyo talaga. Ang karamihan pala na kaso, mga kapatid, alam nyo kung anong cause? Yung mabilis uminit ang ulo. Kaya nga mag-ingat ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Wag mainitin ang ulo. Kaya, mga kapatid, let us examine ourselves. Don't let yourself off easily on this topic, mga kapatid. Dahil meron tayong tinatawag na Irish temper or left unchecked.
It will always lead us, mga kapatid, sa mga bagay na kamangmangan or foolish things, mga kapatid. That's why stop being a fool. Everybody say, stop being a fool. Lagi mong sinasabi, pass. Kung meron kang quick temper, i-address mo yan, mga kapatid. Hallelujah. Kung ang bata, kung gusto mo talaga humaba pasensya mo, lagi ko ito sinasabi, mag-alaga ka ng bata. The best yan, mga kapatid. Kung gusto mong malaman kung hanggang saan ang pasensya mo, mag-alaga ka ng bata. Doon masusubok ang pasensya mo, mga kapatid. You say, stop being a fool by always making yourself excuse, mga kapatid. Let us acknowledge it to God and seek His help to conquer that anger by applying His Word and by yielding to the sanctifying influence of His Holy Spirit. Walang ibang susi ang paglapit kay Kristo at idalangin natin, mga kapatid, Panginoon, tulungan mo ko na aking mabilis na paggagalit na ugali ay ma-overcome ko, Panginoon, sa tulong mo, Ama. Everybody say, praise the Lord. Do not be quickly provoked in your spirit, sabi ng Bible, mga kapatid. Amen. Do not quickly provoke in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Pag-aralan mong magpigil sa sarili. Dahil sabi ng Bible, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Ang taong mainit ang ulo ay nakakagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay laging nang nag-iingat. Everybody say, praise the Lord. Now, number 7, I love this. Be teachable and correctable. I don't know if my English is correct, mga kapatid. Ako kung tama itong English ko. Be teachable. Sabi mo sa sarili mo, sa katabi mo, be teachable and correctable. Nakakainis kaya minsan pag i-correct ka. Sabi ko kay, lalo na si misis ko, mga kapatid, kinukurik ako lagi. Siyempre, tinatanggap ko rin, pero minsan nakakainis din eh. Pero may isip mo, tama din naman siya. Tama din naman siya. Kasi lagi naman kasi kayo tama eh. Pero lang, mga kapatid. Be teachable and correctable. Ang sabi ng Bible, Proverbs 15 verse 5, a fool spurns his father's discipline. But whoever heeds correction shows prudence. Sabi sa Tagalog, di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Always remember this, fool will always resist proper discipline. Ayaw na mga mangmang ang may mga disiplina, mga kapatid. Pero sino yung sila mga nakikinig? Sila yung mga wise people that will listen to the advice and correction. And sila po, mga kapatid, kung merong teachable attitude. Why? Dahil kung tayo nagpapalaki ng bata, mga kapatid, tandaan natin, never allow them to be defiant. Huwag mo hayaan parents or mga katita, tito, auntie, uncle, huwag mong hayaan na lumaki sila, mga kapatid ko, na hindi marunong, amen, magpakorek at ayaw magpaturo, mga kapatid. It's time to change the generation. Does not mean na mamuhay natin sa bagong henerasyon ay mga ugali natin dapat ganoon. No sir, no ma'am. We will not live according to the flow in this world, but we will live according to what the Bible says, mga kapatid, what the Word of God says. Hallelujah. Mamuhay tayo ng maayos sa ating dakilang Panginoon. Palagpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Bilisan natin, mga kapatid. Number 8, don't offend others by a constant flow of your own opinion. Magaling tayo dito sa ganito, mga kapatid. Everybody say, don't offend. Kasi marami, sa sobrang talino natin, known it all, lahat na lang ng opinion mo tama. Amen? Hindi sa lahat ng oras, yung opinion mo laging tama. Diba? Sa lahat mag-asawa, lahat ng mga asawang babae magsabing, praise the Lord. Sabihin mo, hindi lahat ng opinion ko ay tama. Amen. Wala ka pang asawa sa Jamaica. You see, mga kapatid, Proverbs chapter 18 verse 2, a fool finds no pleasure in understanding but delights in airing his own opinions. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya ay ipakitang siya'y may alam. Diba, mga kapatid? Di bali ng basta ako na good ni, Bisaya pa. Biruin nyo, ako nagplano niyan eh. Ako nag-idea niyan eh. You see, lagi natin pinagmamalaki pa naman sinusugli. Kung wala ako sa buhay mo, tandaan mo, basura ka lang.
Lagi nating binapagmumukha, lalo pag nag-aaway na, mga kapatid. Ako ang dahilan kung bakit ka nagiging gwapo. Grabe. Gustong-gusto natin yung mga ganyan, di ba mga kapatid, na lagi tayong bida, mga kapatid, na lagi tayong feeling may alam. But always remember this, mga kapatid, hindi sa lahat ng oras, opinion mo ay laging tama. Kaya nga merong kinsabihan, let us submit ourselves to one another. Amen? We are one body in Christ. Dahil whether you like it or not, kahit nga sa mag-asawa, dalawa pa lang, nahirapan na nga tayo. How much more to us, mga kapatid? But let us learn to submit, mga kapatid, ourselves first to what? To God. So that you can learn to submit you also and learn, magpasubmit sa iba, mga kapatid. At higit sa lahat, muna sa ating dakilang Panginoon. Palagpakan natin ating Panginoon. Number 9, listen well first. Ito ang problema ngayon sa new generation. Sagot ng sagot. Hindi muna makinig, mga kapatid. Ang nangyayari ngayon, hindi ka pa nga nagsasalita, hindi ka pa nag-utos, sumagot na sila ng sumagot. Ang problema, alam mo yung nawala sa generation ngayon, hindi na marunong makinig, mga kapatid. Anong sabi ng Proverbs 18 verse 13? He who answers before, sabi ng Bible listening, that is his folly and his shame. Sa Tagalog, nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Everybody say, praise the Lord. That's why, mas mabuti nang makinig lang muna, kaya nga ang nilikha ng Diyos, dalawang tenga, mga kapatid, para lagi tayo maging attentive to listen and hear, mga kapatid. Alam niyo ang problema, kaya maraming mga napapahamak ngayon dahil mas madalas natin inuuna ang bibig kaysa sa makinig, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, di ba, sa biblical, sa Old Testament, mga kapatid, kaya nagalit ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi panay reklamo ang mga tao. Pinrovide na ng Panginoon ng pagkain, pinrovide ng Panginoon ang tubig, pinrovide na ang apoy sa gabi para hindi sila malalamigan. Lahat na pinrovide ng ating Panginoon. Hinati na ang karagatan, pero sabi ng Panginoon, ang napaka-reklamador ng mga tao. Sinasabi lang ni Moses, instruction ng Panginoon ganito, anong ginangyayari, mga kapatid? Gumawa pa sila ng Diyos-Diyosan na iba. You see, mga kapatid, kung ang tao marunong makinig, hindi siya mapapahamak. Pero karamihan na napapahamak, alam niyo kung anong dahilan? Dahil hindi marunong makinig. Everybody say, praise the Lord. Sabi mo, makinig ka. Huwag kang matulog. Very good. Number 10, do not be quick to quarrel. Ito pa naman gusto natin, ay hindi, labo-labo na ito, pastor, away-away na ito. Ano sabi sa Proverbs 20, ang hilig pa naman natin makipag-away na hindi naman natin gulo, mga kapatid. Ayun gustong-gusto natin eh. Yung mga artista nag-aaway-away, ikaw din makikisali ka rin. Dahil merong social media, mga kapatid, huwag mo na silang pakialaman. Huwag mo nang piliin lagi ang away, mga kapatid. Sabi ng Proverbs 20 verse 3, it is to a man's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Yan naman lagi yung solusyon, di ba? Ay, hindi. Sumbagay na ni, pastor. Gulo na talaga to. Yan ang gustong-gusto natin. Pagka magulo na, pag hindi mo na kayang unawain, mga kapatid, hindi kasi ganito yan. Yung hiniram mo ganito, nung nakaraan pa, tapos binalik ka, di ba, nang hiram ka ng 200. O, pinahiram kita ng 200, binigyan kita ng 200. Binigyan mo ko ng 200. Binayaran mo ako. Binayaran mo ako. Hanggang sa hindi na nagkaunawaan, meron ka pang nakalimutan na bayar hanggang sa dumating na pumatong-patong na mga kapatid. Anong solusyon? Sumbagay na lang ta. Yung gustong-gusto natin, mga kapatid. Amen? That's why ang Bible nagpaalala sa atin, mga kapatid, hallelujah, gusto natin ng kaaway lagi, but God says, you are a fool. Lahat magsabing, ouch. Mas masakit pakinggan pag ang Panginoon magsabing, you are a fool, mga kapatid. And even more serious, mga kapatid, hallelujah, dahil kapag ang taong fool, hindi marunong makikinig, mga kapatid, but sino yung mga taong wise? Sila yung mga marunong makinig at marunong makinig sa advice, mga kapatid. Don't be argumentative. Sabihin mo, si Brother Jasper, sa katabi mo, don't be argumentative. Only fools insist on quarreling. Verse 3, Amplified. Sabi ng Bible,
Now, ask yourself, do you like to be around such people? Gusto lagi gulo, away, mga kapatid? Gusto mo ba yun na kasama mo lagi, hinahanap gulo? Well, kung gusto mo, pumunta ka doon sa sa Bangladesh, sa mga gulo talaga, kung gusto mo ng gulo, mga kapatid. Kung ayaw mo, sa Russia, punta ka doon, mga kapatid. Now, number 11, second to the last, seek moderation over instant gratification. Seek moderation over instant gratification. Ano sabi ng Proverbs 21 verse 20? In the house of the wise are stores of choice food and oil, but a foolish man devours all he has. Ang bahay ng matalino ay napupuno ng kayamanan, ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Everybody say, praise the Lord. Ang ating pong ang new generation ngayon, mga kapatid, is we are instant gratification. I need it, want it, must have it now. Now. Gusto na madaliin lahat ng bagay, mga kapatid. So all moderation and planning for the future are cast aside, and the desire satisfies one and now. Laging urge, mga kapatid, laging ganito. Saving up to pay cash for something is a thing from the past, mga kapatid. Remember this. But many consumers today just plunk down the credit card and go deeper and deeper depth. Why? Because they see something they've got to have. Why? The word now. I need now. I need this now. Ano nangyaring ugali natin ngayon, mga kapatid? Dahil sa social media, dahil sa sobrang bilis na ng mga technology ngayon, pati tayo naapektuhan ang mindset natin. Tignan nyo, ang nasa isip nyo na ngayon, ang tagal ni pastor mag-preach, gusto ko nang umuwi. O, diba? Tumawa kayo kasi totoo. Ang tagal ni pastor, gusto ko nang kumain. Dati, we are more thirsty for God, for the things of God. Pastor, gusto ko pa makinig ng salita ng Panginoon. Alam nyo dati, may tumatawid pa ng sapa, magsimba, dumadating alas 4 ng madaling araw. Yung dati, wala pang devotion, nandito na, excited na. Dati, gusto araw-araw simba. Dati, mga kapatid, kahit wala sa sintonado, dati kahit walang aircon, dati kahit walang keyboard, nare-revive naman tayo, mga kapatid. Pero ngayon, may aircon na, may drums na, halos mabuwak na mga yung leader. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Lord, hallelujah. Praise the Lord daw. Alam niyo yung nangyari? Tunay na talaga na we are in the generation Z. Ano yung meaning nun? Zombie. Ipataas ang kamot sa Lord. Pagdating ng pray na daw, hindi na makaluhod, mga kapatid. Generation Z na talaga, last generation, sabi nila. Pag-isip, ano kayo meaning ng Z? Okay, last letter Z, kasi last na generation na, babalik ng Panginoon, siyempre. Pagkatanda, nga pala, zombie, nga kapatid. Alam niyo kung bakit? Yung mga ugali ng mga tao ngayon, parang nang ang tatamad. Hallelujah, praise the Lord. Pero kapag may bagong iPhone sa September, nakag-ipon na yan. Nagtabi na yan, ano kayang isasangla ko? May kidney pa naman ako dito. iPhone 15 Ultra, Badujub. Pero kapag pagdating ng gawain ng Panginoon, 200 register, mahal naman ng pastor. Wala kang karapatan magreklamo, hoy! Sabi mo sa katabi mo, kung may cellphone ka, nakakain ka araw-araw, wag mo naman pagdamutan ng Panginoon. Ano ang 2,300, mga kapatid, na hindi mo na mabalik na memory, machi-cherish mo yun kaysa sa, Diyos ko po, araw-araw ka na nandyan sa problema, sa trabaho mo, sa asawa. It's time to enjoy yourself. Kalooban ng Panginoon yan, mga kapatid. Minsan-minsan na nga lang tayo magkakasama eh. Sino-sino pa ba magtulungan? Kita-kita lang mga unggoy, mga kapatid. Amen? Let us acknowledge, appreciate one another, help one another, mga kapatid. Why? Dahil ang taong mangmang hindi ang alam nyo, pinakamahirap na turuan ang taong mangmang. Paano mo tulungan ang taong tayo naman magpatulong sa iyo, mga kapatid? Everybody say, praise the Lord. Paano mo rin bigyan ng advice ng taong ayaw naman makinig? Kasi nga, we are living in a world of instant gratification, instant. Gusto ko nang pala, pagpapala. Pag-usapin na pagkakitaan, mga kapatid, ang bilis natin, wow! Di ba pinakasikat na scamming ngayon sa Mindanao? Di ba marami na scam doon, mga kapatid, pati dito, na marami na scam. Pag gusto ng kitaan, pati ako doon, nabik na. Naku, marinis. Hallelujah.
Sabi ko, sige, try natin to, try. Pagkayabo, uwi. Sabi ko, unang-una at huli ko na talaga yun. Why? Kasi gusto natin instant lagi, mga kapatid. You know what is the effect? Because of that, we're living in a jet set age. Pati ikaw, nagmamadali na rin. Alam nyo kung gaano nakatagal na lang mag-pray mga Kristyano ngayon? Orasan mo. Every devotion or every time you pray. Kahit ikaw lang sa sarili mo, orasan mo sarili mo. Gaano katagal? Ting! Napakabilis mo nang tumayo. Napakatamad mo nang mag-pray. Why? Masyadong mong nagkukuha ng instant kasagutan ng panalangin mo, instant na ikaw pagpalain, instant na may milagro. Gusto mo lahat instant eh. Gusto mo ng pagpapala, pero ayaw mo naman magbigay ng oras sa Panginoon. Alam mo ang problema sa mga tao, kaya wala na napupuspos, bakit lagi nagmamadali, mga kapatid? Sino ba naman ang Diyos matutuwa niya? Naman, minsan nangalaan tayong linggo ka nga lang nandito, tapos magmamadali ka pa. Di ba mga kapatid? You know what is the reason why your miracles is late? Your revival is late, mga kapatid? And your transformation is late? Because you are also always late. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag kang mag-expect ng too much sa ating Panginoon if you don't give your all to Him. Masyado ka nag-expect sa Panginoon, Lord, you are faithful, I have faith. Pero yung binibigay mong action, remember always, actions speak louder than words. Kung tunay kang Kristyano, ipakita mo na Kristyano ka na nagmamahal na tunay kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang sinasabi sa ating mga bibig. Kaya nga tayong tao na hindi dapat tayo mabilis sa mga masasanay sa mga mga bagay at iwasan natin yung ating mga pag-uugali, mga kapatid. If you want transformation and real change, mga kapatid, then you need to seek the face of God. You need to seek Him every day, every hour. Why? Because seeking the face of God will help yourself to be transformed and renewed, mga kapatid. And that's the reason why, amen, you are called Christ-like. Everybody say, praise the Lord. Now, last, trust. Basahin natin, 1, 2, 3, go. That's it. Tapos. Gusto mo magtagumpay? Sa lahat ng gustong lumago, magsabing praise the Lord. Lahat ng gusto, mga kapatid, tumanggap ng pagpapala, magsabing praise the Lord. Ito, sundin nyo, mga kapatid. Pagkatiwalahan mo siya. Ano sabi ng Bible? Trust in the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. My Lord, have mercy. Pagkatiwalaan mo ang Diyos, kaya mo ba siyang pagkatiwalaan, church? Kaya mo bang pagkatiwalaan ng Panginoon sa kabila ng iyong kalagayan? You see, mga kapatid, we will always want na tayo lagi, mahilig tayong gusto natin ang sarili nating papakinggan, mga kapatid. Let us read Proverbs 26, verse 12. Do you see a man wise in his own eyes? Sabi ng Proverbs 12, verse 12, 26, there is more hope. Sakit to, mga kapatid. There is more hope for a fool than for him. Sa Tagalog, nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Ang sabi ng Biblia, mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa sa taong ito. You know what's worse for being a fool? Sabi ng Bible, yung mga taong matalino sa sariling tingin nila, mga kapatid. Ito ang mas masakit. Why? Because sabi ng Proverbs 28, verse 26, he who trusts in himself is a fool. But he who walks in wisdom is kept safe. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. The scriptures are wonderfully clear, mga kapatid, on this. And God is always reminding us at hindi nagkulang ating Panginoon. Professing themselves to be wise. Sabi ng Romans 1:22, they become fools. Sabi ng 1 Corinthians 3:19, the wisdom of this world, everybody say wisdom. The wisdom of this world is foolishness in God's eyes.
Kaya wag na wag mong ipagmamalaki lagi lahat ng narating natin. Like, yes, that's a good news. That's a good thing that you are, narating natin. Pero kapag ikaw nasa pinromote na ng ating Panginoon at nakalimot ka sa Kanya, tandaan mo, hindi lahat ng narating mo ay kalooban ng ating Panginoon. Dahil kung narating mo ang tuktok na hindi kasama siya, bumalik ka at lumuhod ka, mabatid pababa, magpakumaba, para ang Diyos muling makatayo sa buhay mo. Sabi sa NYC preaching ni Anthony Mangan, mga kapatid, prayer is always a weapon and will lead us to victory. The reason why we're always losers, mga kapatid, why? Dahil hindi na tayo marunong lumuhod at magpakumbaba sa ating Panginoon. Masyado na tayong mayabang, matalino, akala natin, nandito lang, malayo na nga narating natin, pinagpala ka lang saglit, humabang ka na, mga kapatid. Pero dati, nung walang-wala tayo, mga kapatid, kaya ang sabi ng Bible, mas mabuti pa ang mangmang kaysa sa mga ito. Why? Dahil mas okay pa, mga kapatid ko, amen, yung mga taong wala na mahalos na pero nasa kanila ang Panginoon. Pero ikaw, hallelujah, malayo na nga ang narating mo, nakalimutan mo naman ang Panginoon at naging mayabang ka na. Kaya kung saan ka man, binless ng Panginoon, pinromote ng Panginoon, huwag mong kalimutan ang Diyos. Huwag mong kalimutan, amen, hallelujah, makinig ng advice. Huwag kang makalimutan makinig ng correction. Huwag mong kalimutan ang salita ng ating Panginoon at higit sa lahat, tumulong, amen, sa iyong kapwa at ibahagi din kung ano ang niloob ng ating Panginoon sa atin. Everybody say, praise the Lord. Here's the last word, the last verse that I'm going to read. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. The only way that God will direct your paths if you trust Him. If you don't learn to trust God, walang magagawa ang Panginoon sa atin. Tandaan natin yan. Lagi mo na lang gagawin, hirap ka lagi. Hirap ka lagi gumawa ng... Bakit? Alam mo ba't nahihirapan ka? Kasi ikaw lagi. Hayaan mo na, Lord, okay kaya to Panginoon. Lagi mong isama ang Panginoon sa plano mo, sa pamilya mo, sa panalangin mo, Lord, samahan mo ako sa ganito, Panginoon, kahit sa pagpapala. You know what? I asked them in midweek, ano ang una-una yung gagawin pag may pagpapala kayo? For example, I will give you 1 million pesos. Anong gagawin mo? That's good. Dahil unang sagot nila, ibigay ko ng tithes, pastor. Punta ako ng bibili ako ng kailangan. That's good. You know what's the problem? Dahil nakalimutan muna natin magpasalamat sa Kanya. Sa pagpapala lahat. Dumating lang ang pagpapala, nakalimutan na natin pagpasalamatan ng ating Panginoon, mga kapatid. That's why, don't be a fool. Taking pride in what you perceive as your intelligence and wisdom. Such wisdom is foolishness in God's sight. Trust the Lord, learn His wisdom from Scripture of the Bible, and acknowledge Him in His ways, and you will be a truly wise man or woman. Let us all stand, mga kapatid. Last verse that I'm going to read. This is very important. This is very important. If you want Bible study on this, I will give you a time. Sabi ng Proverbs 20 verse 1, wine makes people act in a foolish way. Strong drink starts fights. Whoever is fooled by it is not wise. Alam nyo kung sabi ng Tagalog, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Alam nyo, mga kapatid, kung bakit sinabi ng Bible na hindi ina-advise yung mga strong, nakakalasing na mga inumin? Wala kang makitang lasing na mabait. Maliban na lang yung hindi, mahina pa yung tama talaga. Wala ka ring lasing na makausap na matino, mga kapatid. Grabe makayes. Kaya natin yan, brother, mag-usapan natin yan. Dahil kapag ang tao nalalasing, hahanap una agad gulo, mga kapatid. Nakita ka ba ng lasing na, mga kapatid? Kung wala, bukod sa hindi mo makausap na maayos, ay, yung bahay ko, anong ginagawa mo? Bakit kapag gano'n? Inaantay ko yung bahay ko, tumigil ka kaikot. Wala na hilo na, mga kapatid. Bakit? Kasi pag ang tao nalalasing, mga kapatid ko, sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? Ito po, mga kapatid ko, ay kamangmangan. Whoever is fooled by this, it is not wise. Kaya lahat tayo, mga kapatid, I tell you, sinasabi ko, mga kapatid ko, lalo na sa mga may bisyo, mga kapatid ko, na mahilig talaga, ngayon, alam mo yun, araw-araw lasing. Amen?
Hindi yan kalooban ng ating Panginoon. Hindi kalooban ng Diyos sa iyo. Bakit kapag ang tao na lasing, anong sabi ng Bible? Naghahanap ng away. Strong drink starts always fights, mga kapatid. Naghahanap, sabi ng Bible, kaya pala pag may mga lasing sa Israel, naghahanap ng away. Sabi ng Bible, mga kapatid Totoo talaga sabi ng Bible. Try nyo kaya. Joke lang, mga kapatid. You know why? What's the problem, mga kapatid? Because we're living na din na YOLO. Hala, sige, gito kaya. Pagka na ano na, ayaw pa naman makinig ng mga yan, mga kapatid. Mamatay, di bale na mamatay ako lasinggero. May mga kasabihan pa yan sila. Meron pa rin silang mga dahilan. Meron pa yan silang mga ganyan-ganyan, mga kapatid. But always remember this, mga kapatid. Fools will not listen to the advice, mga kapatid. But they that wise will always love correction and listen to the advice. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Everybody say stop. Tigilan nyo na yung paglalasing, mga kapatid. Tigilan nyo ng pag-iinom na kayo nalalasing, mga kapatid. It is not good, sabi ng Bible. Why? Dahil walang asawang babae na matutuwa kapag umuwi ka ng lasing. Amen? Marami tumatawa. Walang matutuwa, mga kapatid. Huwag niyong paniwalaan yun sa Facebook na nung nalasing, galit-galit asawa, dito binulsay 100K, 200K. Kaya nung pagbukas niya, wala na galit niya. Bakit? Okay ka lang, maglasing ka pa bukas ha? May 100K. Huwag yung paniwalaan yun, mga kapatid. Amen. Kaya nga ngayon, huwag ka masyadong mag-focus sa mga bagay na entertainment na ikakaligaw ng ating pong pag-isip. Bagkos, ating pong bigyan ng tunang pansin kung ano pong mabubuti sa ating anak, sa inyo mag-asawa, sa ating bawat isa, mga kapatid. Let us always learn, amen, to listen and be willing, be teachable, and be correctable, mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon. So that our God will be glorified na tayo tinatawag na Kristiyano, anak ng ating dakilang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Let us pray. By the help of the Holy Ghost today, this is the last topic of prudence, mga kapatid. This is one of the hardest topic na hirap-hanapan ng mga kapatid. But God willing, by God's help, amen. I hope hindi ito masayang that we will apply this, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? A good name is rather to be chosen than silver, is to be chosen than kaysa sa mga mahaling bato. Good character, mga kapatid. Good attitude. That's why I will always remind you, I will always remind you, be good. Why? Because time will come. The Bible says, be not weary in well-doing, because time will come, you will reap a harvest with the help of the Lord. Tas natin mga kamay, mga kapatid. I'm done. Hawakan mo yung kamay ng asawa mo, mga kapatid. Come on, pray together. I'm with you. Come on. Wala man ang asawa mo dito, mga kapatid. It's okay, it's okay, it's okay. God, time will come, God willing. Wala man ka mag-anak mo, time will come. Now, anumang bagay na gusto mong isuko sa Panginoon ngayon, come on, do it. Whatever it is, ask the Lord, Lord, help me to overcome this. Mabilisin, mainitin ang ulo. Mabilis akong magalit, Panginoon. Wala akong pasensya. Lasinggero ako, Panginoon. Tulungan mo ako matigil ito. Wala akong pigil magwaldas ng pera, Panginoon. Wala akong mabilis akong Panginoon. Mabilis akong magkamali. Ano mga bagay na yan, but come on, let us surrender it all together and pray together right now in the Holy Ghost. Lord Jesus, we pray, God, that today we will be victorious. That today we will go home not empty, but we will go home victorious, God, because we believe that there's still power, and there is power in your name, God, that in you there is freedom. Sa pangalan mo, Panginoon, may tagumpay. Sa pangalan mo, Panginoon, meron pong, Panginoon God, hallelujah, katagumpayan. Kaya kami nananalig, O Diyos, ngayong umaga, ang amin pong, Panginoon, mga bisyo at anumang bagay na kami nahihirapan at naging tanikala, kami iyong tulungan na ma-overcome ito, Panginoon, by the help of the Holy Ghost. So Lord Jesus, we will surrender it all to you, God. Aming isusuko at ibibigay sa iyo, Panginoon, that you will help us to change and transform by the authority of the Word and by the help of the Holy Ghost. In Jesus' powerful name we pray.